decision ni former First Lady Imelda Marcos na nabanggit din naman namin dito sa statement namin na 2018 po ito when a surprising decision, in fact, by the Sandigan Bayan, no, convicting the former First Lady to prison for 6 to 11 years. Kaya nga lang, hindi naman po natin nakita na na-implement ito dahil there were, of course, there is always a lot of things that the accused will be able to do, even in conviction decisions like this. For example, I think one of the reasons why the former First Lady was not really directly or arrested and immediately brought to jail is yung kanyang edad, no? So mayroong mga ganun pong aspeto yan, but it's all on record, it's all in our history. Ang naging pagkakasala po ng dating unang ginang ay may kinalaman po ito doon sa Swiss accounts na inilabas at idineposito doon sa Switzerland ng mag-asawang Marcos at Imelda Marcos nga po. Okay. Sa pananaw po ng ATOM, no, paano dapat unawain ng publiko ang mga desisyon ng korte na pabor sa pamilya Marcos at ang mga desisyon naman na nag-utos ng forfeiture ng ilang mga ari-arian, Sir Volt? Kung babalikan po natin yan, kung medyo tsatsagain nyo lang, magsasaliksik tayo. In fact, hindi na ganun kahirap magsaliksik ngayon. Mag-Google lang po tayo. Dati pupunta ka pa sa library. All you have to do is Google at mapapansin ninyo merong common denominator yan. Kung meron mang forfeiture, kung meron mang mga cases na nadidismiss, it has always been about technicality and it's not about what is the truth or not. Ganun po lagi yan. In fact, hindi lang naman sa mga Marcos ito applicable. Kung mapapansin ninyo yan, pansin ninyo lahat po ng akusado sa isang trial, they will always use technicality para makalusot dito sa kaso na ito. At wala pong pinagkaiba yung mga Marcos. In fact, they were one of the major characters who actually did this since the 1986 People Power. Add to the fact na maaga rin po kasing namatay ang dating diktador na si Ferdinand Marcos Sr. It was only 3 years after the People Power na namatay na po siya. Hindi naman po ako masamang tao para sabihing swerte ang Marcos family sa nangyari na yan. But more of perhaps napakamalas ng mamamayang Pilipino dahil hinabol po sana ng mga criminal cases kung nabuhay pa po sana si Ferdinand Marcos Sr. At ayun na nga po, kaya po nauwi sa mga civil cases mostly ang nakakas. Dahil patay na nga po yung isa sa mga major respondent na mga kaso. May mga kaso bang malinaw, Sir Volt, na napatunayang Ilgathonwalt ang pamilya Marcos? At ano po ang naging final ruling po ng korte, Sir Volt? Well, there was a civil case na napanalunan ng taong bayan. Nagbabayad pa nga at dapat, in fact, ang alam ko nga, hindi pa buo yung pagbabayad, no? At nagkaroon ng pagbabayad dyan, acknowledgement that there were atrocities, human rights even, na binabayaran nito sa mga biktima. Hindi man ito ganong kalaki ang halaga, pero ang importante kasi doon sa mga biktima ng martial law noon ay it is on record na nagkasala ang Marcos family, no? At ito na nga po sa in the form of money, they are being paid as a symbolic gesture ng korte na nagkasala ang pamilya Marcos. Binanggit po ng Pangulo na may mga civil cases na napanalunan ng kanilang pamilya. Gaano po kalaga ang mga desisyong ito sa kabuuang usapin ng Ilgathonwalt, Sir Volt? Ito na nga po yung nabanggit ko rin po kanina na marami po dyan sa civil cases na napanalunan na yan ay technicalities. In fact, one of the most recent ones has something to do, ang sabi nga ng korte, parang hindi na, in a way, there were lack of evidences, there were lack of initiative from the side of the prosecutors ng bayan, ng gobyerno, no, to even continue running after the Marcos cases. Paano nga naman ito hahabulin? Ang presidente natin ay si anak ng diktador. So it will be really the government itself will not pursue this anymore. Talagang madidismiss yan. Sir
So ano po ang kahalagahan, no, Sir Volt, ng mga naging desisyon ng Sandigan Bayan at Supreme Court dito po sa usapin ng pagbawi, no, ng Elgasan Volt po, Sir Volt? It is proof enough in our history. It is proof enough that the Marcoses sinned against the Filipino people. Another fact is, if you go back to the history of how the Marcoses treat their politics. Ferdinand Marcos Sr. is known to have lied. A big lie ito nung panahon pa na bago pa siya maging presidente. Siya po ay nag-claim na meron siyang Maharlika guerrilla group, anti-Japanese sa World War II ito. At eventually, na-prove po ito na hindi naman po totoo itong fictional grupo na lumaban sa Japanese noong panahon ng occupation. Another one is, before martial law was declared, malakas na ang ugo sa media nung panahon ng 1970s that Marcos Sr. will not give up power easily. At in fact, naglabas pa nga siya ng kanyang statement sa media na, don't you think 2 terms is enough? Nakatawa pa siya. Sa isang documentary, Batas Militar, if I'm not mistaken, untitled. Pero alam natin na nangyari. Nag-declare na martial law at hindi binitawan ng kapangyarihan for 14 more years hanggang sa taong bayan na nga po nagpatanggal at nagtanggal sa kanya. So hindi na ho bago na nagkakaroon ng pagsisinungaling na nanggagaling sa Marcos camp at sa Marcos family, including lahat ng mga in fact, Ferdinand Marcos Jr. Was convicted of, di ba? Meron din siyang kaso na tax evasion. Hindi nga yan Although, it's still a matter of like stealing from the people's money, di ba? Hindi ka nagbabayad ng tax eh. Indirectly, parang ninanakawan mo ng pera ang taong bayan. Binanggit po ninyo, no, Sir Volt, ang 2018 na conviction ni dating First Lady Imelda Marcos. Ano pong koneksyon nito sa mas malawak rin po na usapin ng Elgasan Volt, Sir Volt? Ito po kasi conviction ni former First Lady. Isa po ito dun sa mga unang malalaking pagnanakaw na ginawa ng mag-asawa noong 70s pa lang. Hindi pa uso po noon yung inilalabas yung mga pera or nakaw na yaman sa labas ng bansa. Sila po ang unang gumawa nito sa bansa natin at they hid themselves with fictitious names. Si Jane Ryan ang naging pangalan at ginamit na account ni Imelda Marcos. At si William Sanders naman, yung pangalan na ginamit ni Ferdinand Marcos Sr. Nasa record po yan, they had their Swiss accounts. Kaya nga magmula noon, nung nadiskubre ng Switzerland na may mga ganyang mga pangyayari, na nagkaroon ng unprecedented pagbabago rin sa kanilang mga bank regulations and policies. So it's a pioneering thing. Pioneering yan, yung na yan, yung pangyayari na yan. So that's people's money. It happened during the time na Governor Pusi, former First Lady ng Metro Manila. Pero sa kabila po ng mga naging desisyon ng korte, bakit kaya nananatiling kontrobersyal pa rin ang usapin ng yaman ng pamilya Marcos hanggang ngayon, Sir Volt? Malakas po kasi ang kanilang propaganda at pagsisinungaling through the years. And we cannot deny the fact na hindi naman huminto ng pag-a-attempt sa pagbabalik sa Malacanang ang Marcos family. More than 10 years ago, nung pumutok na ang social media, Facebook, YouTube, and everything, nakita natin for the first time yung pagbabago. Sinusubukan na nilang magsinungaling. Ang means na ginagamit ay yung mga fake news na sa social media. At naging daan ito para magkaroon ng confusion sa taong bayan na totoo nga bang magnanakaw ang mga Marcos? Bakit sabi dito sa video na to hindi? Taon-taon, dumadami po yan. Hanggang sa nauso na ho yung mga trolls. Yung mga fake accounts na nagpapakalat po ng mga ganyan. Golden age. So, it was inculcated in our minds for so many years hanggang sa naging daan nga ito sa pagbabalik sa Malacanang ng mga Marcoses. Diyan po nag-uugat yung confusion. But if you will actually try to research more and don't be limited to just the Facebook information, magsaliksik po tayo, buong mundo alam ito. 2014, presidente nang tumatayo si Marcos Jr. when an Australian broadcaster or journalist questioned again. Ang pangalan po niya si Sarah Ferguson.
And Mr. Marcos Jr. was actually, caught basically, ano na naman, unready to really answer, caught off guard, ika nga, when he was asked again about his family's ill-gotten wealth. And Sarah Ferguson, an international Australian journalist, proves na alam ng buong mundo na magnanakaw ang mga Marcos. Mm. Ano po ang masasabi ninyo, no, Sir Volt, dito sa panawagan para sa mas malinaw na public disclosure tungkol po sa mga ari-arian na na-recover na ng gobyerno at mga asset na nananatiling nagkabinbin po sa korte, Sir Volt? Alam po natin na mayroong tinatawag na Presidential Commission on Good Government. And for so many years, ginawa naman ito ang trabaho nila. Although depending on the political climate, whoever becomes the president, naapektuhan yan, syempre. From President Cory to Fidel Ramos, hanggang kay President Joseph Estrada, na alam naman natin naging kapartido ng ama na si Ferdinand Marcos Sr. Kaya mas friendly ang Estrada administration din nung panahon na yon, no? Lalong-lalo na nung naging nakabalik ang mga Marcos sa Malacanang. So how would you even expect a Presidential Commission on Good Government na parte ng gobyerno na gagawin niya yung trabaho niya para tablahin yung kanilang boss, di ba? So I think those are the problems that we have encountered as a people in reclaiming all those ill-gotten wealth. Bumabagal at nahihinto yan. Depende kung sino yung presidente. And it was actually one of the reasons why they wanted so much to go back to Malacanang, ay para protektahan yung mga nakaw na yaman nila. By the way, no, Sir Volt, nung nakaraang araw, meron kayong isinagawang pagtitipon. Mga sino po yung mga kasama natin dito at ano po yung pangunahing panawagan natin dito, Sir Volt? Well, this is yung aming monthly roar against corruption. Pero nung kahapon, ng umaga, tinawag namin itong roar in memory of Butz Aquino, inspired by Ninoy Aquino. Kasi naniniwala kami na kung itong mga values na pinaglaban ni Senator Butz na by the way ay 11th death anniversary po niya ngayon, na founder din naman namin siya sa August 21 movement, nananatiling buhay yung kanyang mga adhikain na gusto sanang mangyari sa bansa dahil he became a lawmaker. He wanted an institutionalized way that our country will be able to really give our people a better life and especially lessen corruption, no? Ikasama po sa panawagan namin kahapon yung pagpapasasana ng gobyerno ng Kadena Bill na tinatawag na akda naman or principal author dito si Senator Bam Aquino. Importante po yung Kadena Bill ngayon kasi ang nilalaman po ng batas na ito to make it more simple at mas maintindihan ng mas maraming masang Pilipino, i-institutionalize po niya ang pagiging transparent ng lahat ng leaders para maiwasan ang pagnanakaw. Importante po yan. Naipasa na po sa Senado yan. Ang Kongreso po, ang inuupuan po yan na matagal-tagal na rin. At sana nga po ay ipasa na to. Ngayon, hindi rin naman po kami nagugulat kung pinatatagal ng Kongreso dahil marami po sa kanila maapektuhan dito. Okay. So, yun po ang kailangan ng bayan natin. Pero kung hindi po ito maipasa, ano po ang susunod na gagawin ng grupong Atom sa magiging desisyon po o magiging kahinatnan, Sir Volt? Well, alam niyo, this is why we understand, in fairness to Malacanang, they certified yung Kadena Bill as urgent, as a priority bill for the Senate. Kaya nga ang Senado, pinasa na yan, ang bilis. Itong Kongreso, hindi. Ngayon, that was actually one of the things that we were waiting for nung huling SONA, no, ni Mr. Marcos Jr. But it never came, you know. So kung seryoso, ang sinasabi ng Malacanang, gusto nila magpakulong, meron kaming anti-corruption drive, sabi pa ni Mr. Marcos Jr. na sana ipagpatuloy ng susunod na presidente ang isinimulan kong anti-corruption. If he's really serious about this, then he should signify his intention to make this a priority bill also, at least sa Congress, kasi may mga tao rin naman siya sa Congress, may mga kaalyado siya ron . But until we see something like this, baka iintayin na lang natin yung susunod na administrasyon. You know, at sabi ko nga, every time ang presidente, nakadepende sa presidente, malaki ang influence ng president sa mga batas na ganito. And if this will not happen under
his administration, then I guess totoo na it was all for show. Hindi naman talaga anti-corruption ang gusto mangyari ng Malacanang, but only to protect their own family assets, you know. So baka ganun ang maging focus ng Atom. We are more, but we will not stop. We will not stop. The good governance, the corruption drive should continue year after year. Dahil tuwing tag-ulan, naalala natin na ninanakawan tayo sa flood control eh. Mm. So palagay ko dapat hindi makalimutan ng mga Pilipino yan. Yes, oo. Naaalala po yan, no, ng mga Pilipino, lalo na po't may mga kalamidad, no, may mga bagyo, lindol. Dito po natin makikita kung anong epekto at kung anong mga proyekto ang talagang hindi makikita nating may mga problema, no, may mga anomaly. So, dito talaga hindi ito malilimutan ng mga Pilipino, no, Sir Vota. Opo. Balik po tayo, no? May posibilidad po ba na magkaroon ng panibagong legal o political moves para na mabawi ang mga natitirang ill-gotten wealth, Sir Volt? I think there are some organizations who continue to monitor the Marcos cases naman. And we tend to see them sa mga news na lumalabas. May mga grupo nagpa-file sa Supreme Court. As far as Atom or August 21 movement is concerned, our initial priority actually talaga is really to be the vanguards of true history. Kasi nakita namin yung epekto sa bansa ng pagsisinungaling at pagbabago ng kasaysayan, at itong mga fake news na to ay dinala nga ang bayan natin sa ganitong estado ngayon. Nakita namin na nung panahon ng 10 taon, wala halos lumalaban at nag-iingay para kontrahin ang mga pagsisinungaling ng mga leaders natin mula sa administrasyon ng mga Duterte hanggang sa panahon ng mga Marcos din ngayon. Kaya doon po kami nakafocus, but again, I'm pretty sure there will be some groups who will continue to focus on the Marcos cases. And like I said earlier, 2 taon na lang, magkakaroon ng bagong paghalal ng bagong presidente. Importante rin po yung laban na to sa laban ng accountability ng bayan natin. Okay. May iba kasi, no, Sir Volt, na nakakalimutan na yung problema dito sa ating presidente. Nakafocus na kasi sa impeachment trial ni Vice Impeachment. President Sara Duterte. Pero ano pong nais ninyong linawin, no, sa part po ng Atom dito po sa ating publiko tungkol po sa pahayag ng ating presidente na hindi lahat ng yaman ng kanilang pamilya ay ill-gotten? Ayun na nga po. Kami po ay hindi sumasang-ayon yan. That is fake news. And like I said, ang Marcos brand kilala sa pagpapakalat ng fake news at lies in the last 10 years. And it paved the way for them to return in Malacanang. Kung wala po yung mga pagsisinungaling na yan, hindi po makakabalik yan sa Malacanang. In fact, we put on record na alam naman namin na malaki ang naging suporta ng Duterte camp sa pagbabalik ng mga Marcos. Dahil ang kanilang the former President Rodrigo Duterte was the one who actually enabled the burial of the dictator sa libingan ng mga bayani, which we until now believe is the mother of all lies. Okay, sige. So at least napag-alaman natin, no, Sir Volta. Lastly po siguro, no, baka po meron kayong maibibigay na mensahe sa ating publiko, sa lahat po ng nakatutok dito po sa ating programa upang makapaabot rin po ng inyong panawagan, Sir Volt. Alam niyo, kami po sa Atom, while we want the impeachment of the Vice President that is happening right now to proceed, kasi naniniwala hanggang sa matapos. Naniniwala kami na may malakas na ebidensya laban sa kanya. Pero tuwing meron pong sinasabi at lumalabas na kasinungalingan sa Malacanang, hindi rin naman po pwedeng hihintulat at tatahimik lang tayo, palalampasin lang natin yan just because nakatutok tayo sa impeachment. Hindi po tama yun kasi para yung accountability po ang hinahanap natin mula sa impeachment at itong sa mga pagsisinungaling na dapat hindi na po natin pinapayagan. We will continue to speak out. We will continue to expose whatever lies we notice na nanggagaling sa mga bibig ng mga Marcos every time they open their mouths.